Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ng ating mga nakatatanda. Naranasan niyo na po ba na parang ang sarili ninyong pantog ang nagsisilbing alarm clock sa gabi? Ginigising kayo ng paulit-ulit ng walang sapat na dahilan. Humihiga ka pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw, umaasa sa isang mahimbing na pahinga. Ngunit halos 2 o 3 oras pa lang ang lumilipas at napipilitan ka ng bumangon hindi lang isang beses, kundi marahil 2 o higit pa para lang pumunta sa banyo. Hindi lamang ito nakakadismaya, ito ay lubhang nakakapagod. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na isang simpleng inumin sa gabi ang maaaring dahilan nito at ang pagbabago lamang ng isang gawi ay maaaring makatulong sa inyong makatulog ng mahimbing muli sa buong gabi? Sa araw na ito, dahan-dahan ko kayong gagabayan sa 5 inuming dapat iwasan at 5 nakapagpapakalmang inumin na maaari ninyong subukan. Lahat ay angkop para sa mga katawang may edad na tulad ninyo. Bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung saan ninyo ito pinapanood at anong oras na riyan ngayon. Pakishare po sa comments. Kahit isang maliit na sandali mula sa inyong araw ay mahalaga sa akin. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na simple ngunit mabisang payo. Habang tayo ay tumatanda, maraming pagbabago ang tahimik na nangyayari sa loob ng ating katawan. Mga pagbabagong hindi natin palaging napapansin, ngunit nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na ginhawa sa malalaking paraan. Isa sa pinakakaraniwan at nakakadismayang karanasan pagkatapos ng edad na 60 ay ang paulit-ulit na paggising sa gabi para lamang umihi. Maaaring humiga ka pagkatapos ng isang mahabang araw na umaasa sa mahimbing na tulog, ngunit iba ang plano ng iyong pantog. Kahit kaunting pressure lang, pinipilit ka nitong magising. Ngayon, dahan-dahan nating unawain kung bakit ito nangyayari. Pagkatapos ng edad na 60, ang ating mga bato o kidneys ay nagsisimulang bumagal ng bahagya sa gabi. Hindi sila tumitigil sa paggana, ngunit nagiging mas banayad ang kanilang ritmo. Kasabay nito, ang ating katawan ay gumagawa ng mas kaunting hormone na tinatawag na ADH, ang tumutulong sa atin na magpigil ng ihi ng mas matagal habang natutulog. Kapag bumaba ang ADH, mas mabilis mapuno ang pantog kahit na ikaw ay nagpapahinga. Ngunit mayroon pa. Sa pagtanda, ang mga nerbiyos sa paligid ng pantog ay nagiging mas sensitibo rin. Noong mas bata ka pa, maghihintay ang iyong pantog hanggang sa mapuno ito. Ngunit ngayon, kahit kalahating basong ihi lang ay lumilikha na ng agarang senyales sa utak. Kaya naman, maaari mong maramdaman ang pangangailangang umihi kahit nakakaunti pa lamang ang laman nito. Idagdag pa rito ang papel ng mga acidic o diuretic na inumin tulad ng citrus juice o matapang na tsaa, at lalo pang tumitindi ang iritasyon. Dahil sa mga inuming ito, mas mabilis mag-react ang lining ng pantog na nakakagambala muli sa iyong pagtulog. Kaya, minamahal kong tagapakinig, hindi ninyo ito kasalanan. Ito ay simpleng paraan ng pakikipag-usap ng tumatandang katawan. At kapag sinimulan nating pakinggan ang mga senyalis na ito ng may pag-iingat, ang mga banayad na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa dahil ang mahimbing na tulog ay hindi isang luho. Ito ay isang pang-araw-araw na karapatan kahit na sa inyong ginintuang mga taon.
5 inumin na dapat iwasan, lalo na pagkatapos lumubog ang araw. Sa maraming tahanang Pilipino ngayon, ang mga nakapaketeng fruit juice ay naging isang mabilis at madaling pagpipilian, lalo na pagkatapos ng hapunan. Ang isang malamig na baso ng orange o mixed fruit juice ay tila nakakapresko, magaan, at kahit na malusog. Madalas nating iniisip na may ginagawa tayong mabuti para sa ating katawan, lalo na kapag sinasabi sa label na 100% natural o walang dagdag na asukal. Ngunit dahan-dahan nating tingnan sa ilalim ng ibabaw, kahit ang pinakamahusay na nakapaketeng juice ay madalas na naglalaman ng concentrated forms ng asukal ng prutas at natural na mga acid. Kapag iniinom ninyo ang mga juice na ito sa gabi, lalo na pagkatapos lumubog ang araw, maaari silang lumikha ng kawalan ng balanse sa kung paano pinangangasiwaan ng inyong katawan ang tubig. Ang mataas na nilalaman ng asukal ay bahagyang nagpapataas ng inyong blood glucose levels. At ang mga natural na acid tulad ng citric at malic acid ay nagpapababa ng pH ng inyong ihay na ginagawa itong mas acidic. Ang kombinasyong ito ay nagpapadala ng mensahe sa mga bato na simulan ang mas mabilis na pag-flush na nagpapataas ng produksyon ng ihi. Para sa mga nakatatanda, nangangahulugan ito na mas mabilis mapuno ang pantog kahit na nakahiga ka sa kama. Maaari kang makaramdam ng biglaang pressure, bahagyang discomfort, o kahit na isang maling pagkaapurang umihi, at dahan-dahan ang iyong mahimbing na tulog ay nagsisimulang masira. Minsan, 1 beses, minsan 2 o higit pa. Isang matandang Ginoo mula sa Batangas ang nagbahagi kung paano niya pinalitan ang kanyang nakapaketeng juice pagkatapos ng hapunan ng isang maligamgam na baso ng pinakuluang buto ng kulantro. Sa loob ng ilang araw, nabawasan ang kanyang mga paggising sa hatinggabi at mas presko ang kanyang pakiramdam sa umaga. Ang kanyang katawan ay simpleng nangangailangan ng mas kaunting stimulation sa gabi. Kaya, minamahal kong tagapakinig, hindi ninyo kailangang tuluyang isuko ang mga fruit juice. Ilipat lamang ang mga ito sa umaga o maagang hapon kung kailan mas malakas ang inyong panunaw at mas aktibo ang inyong mga bato. Pagkatapos lumubog ang araw, pumili ng mga inuming nagpapakalma, hindi nagpapasigla sa inyong pantog. Dahil sa inyong edad, ang kapayapaan sa gabi ay napakahalaga. At minsan ang kapayapaang iyon ay nagsisimula hindi sa isang gamot, kundi sa isang mas matalinong pagpili sa inyong baso sa gabi. Sa karamihan ng mga tahanang Pilipino, ang isang mainit na tasa ng kapeng barako o kape sa hapon ay parang isang maliit na sandali ng kagalakan. Para sa maraming nakatatanda, ito ay higit pa sa isang inumin. Ito ay isang ritual, isang aliw, isang paraan upang maging gising at konektado pagkatapos ng isang mahabang araw. Ngunit habang tayo ay pumapasok sa ating ginintuang mga taon, ang parehong tasa na dating nagpapasigla sa atin ay maaaring magsimulang makaapekto sa atin sa ibang paraan. Ang kape at tsaa ay parehong naglalaman ng caffeine, isang natural na stimulant. Ang caffeine ay kilala sa kakayahan nitong gawing alerto at matalas ang isip na nakakatulong sa umaga. Ngunit pagkatapos ng 5:00 ng hapon, kapag ang katawan ay sinusubukang bumagal at maghanda para sa pahinga, ang caffeine ay maaaring tahimik na makagambala. Maaaring hindi ka makaramdam ng pagkabalisa sa una, ngunit ang iyong nervous system ay nananatiling bahagyang aktibo. Ang utak ay nananatili sa isang magaan na estado ng kamalayan at ang katawan
ay nahihirapang ganap na mag-relax. Ang banayad na pagkaalerto na ito ay maaaring maantala ang mahimbing na pagtulog at gawing mababaw ang iyong pahinga. Kasabay nito, ang caffeine ay nag-i-stimulate din sa mga kalamnan at nerbiyos sa paligid ng pantog. Ginagawa nitong mas sensitibo ang mga ito sa pressure kahit nakalahati pa lang ang laman ng pantog. Nangangahulugan ito na sa gabi, maaaring maramdaman ng iyong katawan ang pagnanais na umihi ng mas mabilis kaysa sa kinakailangan. Maraming nakatatanda ang nagtatanong, ngunit buong buhay na akong umiinom ng kape. Bakit ngayon lang? Ang sagot ay nasa kung paano nagiging mas reaktibo, mas delikado, at mas sensitibo ang tumatandang katawan kahit sa maliliit na pagbabago. Kaya, mahal kong kaibigan, hindi mo kailangang tuluyang isuko ang iyong paboritong inumin. I-enjoy lamang ito sa umaga o maagang hapon kapag aktibo ang iyong katawan at handa ang iyong isip. Pagkatapos ng alas 5 ng hapon, hayaan mong simulan ng iyong katawan ang tahimik na paghahanda nito para sa pagtulog. Dahil ang isang mapayapang gabi ay hindi palaging nangangailangan ng mga gamot, minsan nagsisimula ito sa isang bawas na tasa ng kape. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang pag-inom ng isang basong maligamgam na gatas bago matulog ay itinuturing na isang nakagiginhawang tradisyon, lalo na kapag may kasamang isang kutsarang asukal. Sinusunod ng mga nakatatanda sa iba't ibang henerasyon ang gawin na ito sa paniniwalang nakakatulong itong makatulog ng mas mahusay, nagpapakalma sa katawan at sumusuporta sa panunaw. At habang ang maligamgam na gatas ay nag-aalok ng banayad na mga benepisyo, may isang mahalagang detalye na hindi natin dapat baliwalain. Habang tayo ay tumatanda, ang ating digestive system ay bumabagal, lalo na pagkatapos lumubog ang araw. Mas matagal magproseso ng pagkain ang tiyan at hindi na gaanong aktibo ang mga bituka. Kaya kapag umiinom tayo ng gatas, lalo na kung ito ay malamig o naglalaman ng idinagdag na asukal, nahihirapan ang katawan na hawakan ito ng maayos. Ang malamig na gatas sa partikular ay maaaring maging mabigat sa tumatandang tiyan. Maaari itong humantong sa pagkakaroon ng kabag o pakiramdam ng pagkapuno na nananatili kahit na nakahiga na. Ang panloob na pressure na ito ay maaaring tumulak laban sa pantog mula sa labas, na ginagawang mas malamang na magpadala ito ng mga maling senyales sa gabi. At ang asukal ay nagdudulot ng sarili nitong problema. Ang sobrang asukal bago matulog ay maaaring bahagyang magpataas ng blood sugar levels na humahantong sa mas maraming produksyon ng ihi habang sinusubukan ng katawan na i-flush ito. Ang kombinasyong ito, pagkapuno mula sa gatas, kabag mula sa mabagal na panunaw, at dagdag na ihi mula sa asukal, ay lumilikha ng isang perpektong unos na maaaring makagambala sa iyong pahinga. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na dapat mong isuko ng tuluyan ang gatas. Kung mahilig ka sa gatas, ihanda itong maligamgam, magaan, at walang asukal. Inumin ito ng hindi bababa sa 1 oras bago matulog, na nagbibigay daan sa katawan na mag-digest ng mahinahon, at iwasang uminom ng gatas na direkta mula sa ref, lalo na pagkatapos ng hapunan. Dahil sa mga taon ng pagtanda, kahit na ang maliliit na ginhawa tulad ng gatas ay nangangailangan ng maliliit na pagsasaayos. At sa tamang pag-aalaga, ang iyong gabi ay maaaring manatiling mapayapa. Ang iyong pantog ay tahimik at ang iyong tulog ay tunay na nakakapresko. Sa mga nakalipas na taon, maraming nakatatanda sa buong Pilipinas
ang nagsimulang bumaling sa green tea o herbal detox teas pagkatapos ng hapunan, umaasang mapabuti ang panunaw at linisin ang sistema. Ang mga inumiming ito ay madalas na isinusulong bilang magaan, natural, at nakapagpapakalma. Ngunit para sa mga tumatandang katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 60, ang mga epekto ay maaaring hindi ang inaasahan natin. Minsan, ang tila banayad sa dila ay maaaring medyo aktibo sa loob ng katawan. Ating unawain ito ng dahan-dahan. Ang green tea, bagamat mas banayad kaysa sa regular na kape, ay naglalaman pa rin ng natural na stimulant na tinatawag na caffeine. Kahit ang ilang herbal detox blends, lalo na ang mga may sangkap tulad ng dandelion o hibiscus, gumamela, ay kumikilos bilang natural diuretics. Nangangahulugan ito na hinihikayat nila ang iyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi kahit na handa ng matulog ang iyong katawan. Ngayon, sa gabi, ang iyong mga bato ay dapat na bumagal at hayaang magpahinga ang iyong katawan. Ngunit kapag umiinom ka ng isang bagay na nag-i-stimulate sa produksyon ng ihi, nagiging abala muli ang mga bato. Nagsisimula silang mag-filter ng mas maraming tubig, pinupuno ang pantog ng mas mabilis, at hindi magtatagal, mararamdaman mo ang pagnanais na bumangon. Para sa mga matatanda, ito ay nagiging isang nakatagong bitag. Naniniwala kang may ginagawa kang malusog, ngunit ang iyong pagtulog ay tahimik na nasisira, isang tasa sa isang pagkakataon. Hindi ka lang nagigising, kundi ang iyong isip ay nangangailangan din ng oras upang manumbalik sa kapahingahan. At dahan-dahan, ang kalidad ng iyong mahimbing na pagtulog ay nagsisimulang magdusa ng hindi mo namamalayan. Kaya, mahal kong kaibigan, kung nasiyahan ka sa mga herbal tea, hindi mo kailangang huminto ng tuluyan. Maging maingat lamang sa oras at sa mga sangkap. Sa halip na inumin ang mga ito sa gabi, subukang i-enjoy ang isang tasa sa huling bahagi ng umaga o maagang hapon. Sa ganitong paraan, matatanggap pa rin ng iyong katawan ang mga benepisyo ng hindi ginagambala ang iyong mapayapang pahinga sa gabi. Dahil ang mabuting kalusugan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang iyong kinokonsumo. Ito ay tungkol din sa kung kailan at paano ito tinatanggap ng iyong katawan. Sa maraming tahanang Pilipino, ang pag-inom ng isang basong calamansi juice o isang tasa ng maligamgam na tubig na may lemon pagkatapos ng hapunan ay tila isang malusog na gawi. Ginagawa natin ito para gumaan ang pakiramdam, para tumulong sa panunaw, o dahil lamang ito ay naging bahagi ng tradisyon ng ating pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit, habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagsisimulang tumugon sa mga gawi na ito sa ibang paraan, sa mas tahimik at mas sensitibong mga paraan. Ang mga citrus fruits tulad ng dalandan, orange at lemon ay naglalaman ng isang natural na compound na tinatawag na citric acid. Ngayon, ang citric acid ay hindi mapanganib. Sa katunayan, nakakatulong ito sa panunaw kapag ginamit ng tama sa araw. Ngunit pagkatapos lumubog ang araw, kapag ang ating panunaw ay bumabagal at ang pantog ay nagiging mas reaktibo, ang acid na ito ay maaaring lumikha ng isang hindi inaasahang problema. Kapag kumukonsumo tayo ng mga citrus juice sa gabi, ang citric acid ay nagpapababa ng pH level ng ating ihi. Nangangahulugan ito na ang ihi ay nagiging bahagyang mas acidic kaysa karaniwan. Para sa isang batang pantog, maaaring hindi ito gaanong mahalaga. Ngunit, para sa isang tumatandang pantog na sensitibo na at madaling mairita, ang kaasiman na ito ay parang isang
hindi inaasahang bisita. Lumilikha ito ng isang banayad na pakiramdam ng paghapdi o pangangati sa loob ng pantog. Kahit na maliit ang dami ng ihi, ang banayad na discomfort na ito ay nagpapadala ng mensahe sa utak na nagsasabing, gumising ka, oras na para umihi. At ganun na lang, ang iyong tulog ay naaantala hindi isang beses, kundi marahil 2 o 3 beses. Maraming nakatatanda ang nagtataka kung bakit sila nakakaramdam ng biglaang pagkaapura sa gabi kahit na isang basong juice lang ang kanilang ininom. Ngayon alam mo na, hindi ito tungkol sa dami, kundi sa uri at oras ng inumin ang mahalaga. Kaya kung nasiyahan ka sa mga prutas na citrus, huwag iwasan ang mga ito ng tuluyan. Ilipat lamang ang mga ito sa mas maagang oras. Bago mag 2:00 ng hapon ay pinakamainam. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring maprotektahan ang iyong pantog, pakalmahin ang iyong mga gabi, at ibalik ang mahimbing na tulog na tunay na nararapat sa iyong katawan. 5 inumin na dapat inumin para maiwasan ang paghihi sa gabi. Minsan ang pinakamabisang gamot ay matatagpuan hindi sa butika, kundi sa lalagyan ng pampalasa ng isang tradisyonal na kusinang Pilipino. 2 ganoong kayamanan na kilala sa kanilang aroma at ginhawa ay ang cinnamon at cardamom. Higit pa sa kanilang lasa, ang mga pampalasang ito ay may tahimik na kakayahang suportahan ang tumatandang katawan sa mga paraan na madalas nating hindi napapansin habang tayo ay tumatanda. Isang nakatagong sanhi ng paghihi sa gabi ay ang pabago-bagong antas ng asukal sa dugo. Kahit na ang banayad na pagbabago sa asukal ay maaaring magpataas ng produksyon ng ihi, lalo na sa huling bahagi ng gabi. Ito ay humahantong sa isang punong pantog habang natutulog na nakakaantala sa iyong pahinga at nagiiwan sa iyo ng pagod sa umaga. Ngunit kapag ang cinnamon at cardamom ay dahan-dahang inihalo sa maligamgam na tubig, tumutulong silang i-regulate ang panloob na ritmong ito. Sinusuportahan ng cinnamon ang matatag na asukal sa dugo habang ang cardamom ay nagpapakalma sa mga nerbiyos at nagpapaginhawa sa digestive tract. Magkasama, lumilikha sila ng isang mainit at nakaka-relax na inumin na tahimik na naghahanda sa iyong katawan para sa mahimbing at hindi nagagambalang pagtulog. Isang mag-asawang taga Cebu ang nagbahagi kung paano sila nagsimulang uminom ng 100 mililitro ng maligamgam na tubig na may cinnamon at cardamom pagkatapos ng hapunan gabi-gabi. Pinakuluan lamang nila ang isang maliit na stick ng cinnamon at 2 piraso ng cardamom sa 200 mililitrong tubig. Pagkatapos ay ininom ang kalahati at itinabi ang natitira. Sa loob ng 1 linggo, naging mas mahaba ang kanilang tulog, mas kalmado ang kanilang pantog, at mas mapayapa ang kanilang mga gabi. Ang pinakuluang ito ay nakakatulong din na painitin ang tiyan na nagpapabuti sa panunaw at nagbabawas ng presyon sa tiyan na tumutulak sa pantog. At sa emosyonal na aspeto, ang amoy lamang ay lumilikha ng isang pakiramdam ng ginhawa na nagpapaalala sa atin ng tahanan, pamilya, at tahimik na mga gabi ng nakaraan. Inumin ito ng dahan-dahan sa temperatura ng silid o bahagyang maligamgam tulad ng isang malambot na uyayi sa iyong nervous system. Walang asukal na kailangan, walang gatas o lemon. Tanging ang malinis at natural na balanse ng 2 sinaunang pampalasa. Dahil sa mga taon ng pagtanda, ang paggaling ay hindi lamang tungkol sa pagtigil sa sakit. Ito ay tungkol sa pagdadala ng katawan sa tahimik na pagkakasundo. Isang mainit na tasa, isang kalmadong gabi, at isang matalinong pagpili
sa bawat pagkakataon. Sa mga tahimik na sulok ng maraming kusinang Pilipino, ang mga buto ng kulantro o wansoy ay madalas na nakatabi sa isang maliit na garapon. Ginagamit natin ito sa panggisa sa mga ulam o paggawa ng sausawan. Ngunit bihirang mapagtanto ang kanilang tahimik na kapangyarihan sa pagsuporta sa ating kalusugan habang tayo ay tumatanda. Para sa mga nakatatandang nahaharap sa madalas na pag-ihi sa gabi o banayad na discomfort sa pag-ihi, ang simpleng butong ito ay maaaring mag-alok ng banayad at pangmatagalang ginhawa. Ang mga buto ng kulantro ay nagtataglay ng natural na cooling at anti-inflammatory properties na nakakatulong na pakalmahin ang banayad na iritasyon sa urinary tract. Kapag ang mga tisyong ito ay bahagyang namaga, nagpapadala ang pantog ng mas mabilis at mas apurahang senyales kahit na hindi pa ito tunay na puno. Ito ay isang nakatagong dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng pagnanais na umihi ng maraming beses sa gabi na nakakagambala sa kanilang mahimbing na tulog. Ngunit kapag ang kulantro ay pinakuluan sa maligamgam na tubig, lumilikha ito ng isang nakapagpapaginhawang toniko para sa pantog. Ang mga compound sa loob ay nakakatulong na bawasan ang panloob na init, pagaanin ang iritasyon at ibalik ang isang mas mapayapang ritmo sa pag-ihi. Isang matandang babae mula sa Davao ang nagbahagi kung paano niya sinimulang pakuluan ang isang kutsarita ng buto ng kulantro sa 500 ml ng tubig tuwing umaga. Hinayaan niya itong kumulo ng dahan-dahan. Pagkatapos ay sinala at ininom ang kalahati sa tanghali at ang natitira bago mag-alas 6 ng gabi. Sa loob ng ilang araw, nabawasan ang kanyang pagkaapura sa gabi at naging mas magaan at mas komportable ang kanyang pakiramdam. Sinusuportahan din ng tubig ng kulantro ang panunaw na tumutulong na maiwasan ang kabag o presyon sa tiyan na maaaring tumulak laban sa pantog. Ito ay lalong mahalaga para sa mga senyor dahil ang kabag o bigat sa tiyan ay madalas na nagdaragdag sa discomfort sa gabi. Siguraduhin gumamit ng plain na buto ng kulantro, hindi ang dinurog o sinangag. At panatilihing simple ang paghahanda. Walang asukal, walang pulot, tanging ang esensya ng kalikasan na nakuha ng may pasensya. Dahil minsan, ang sagot sa ating pinakamalalim na discomfort ay hindi nakasalalay sa mga bagong tableta o imported na herbs. Ito ay tahimik na nakaupo sa ating kusina, naghihintay na gamitin ng may karunungan at tanggapin ng isang katawan na handa ng magpahinga. Habang tayo ay tumatanda, ang katawan ay nagsisimulang bumulong ng mga pangangailangan nito sa banayad na paraan, lalo na sa mga lalaki na higit sa 60. Isa sa mga tahimik na pagbabagong iyon ay nangyayari sa prostate, isang maliit na glandula na madalas lumalaki sa pagtanda. Bagamat tila maliit na issue, maaari itong maglagay ng presyon sa pantog at makagambala sa iyong mapayapang pagtulog. Ngunit ang kalikasan sa kanyang tahimik na karunungan ay nag-aalok ng banayad na suporta. At ang isang ganoong lunas ay matatagpuan sa abang buto ng kalabasa. Mayaman sa magnesium at zinc, ang mga buto ng kalabasa ay tumutulong na balansehin ang paggana ng mga kalamnan na kasangkot sa kontrol ng pantog. Sinusuportahan nila ang mas makinis na mga contraction at binabawasan ang madalas na apurahang senyales na madalas gumising sa iyo sa gabi. Kapag inihalo sa maligamgam na gatas, ang mga buto ng kalabasa ay hindi lamang nagiging masustansya, kundi malalim ding nakapagpapakalma. Ang init ay nagre-relax sa katawan habang ang mga mineral ay tahimik na gumagana
upang bawasan ang pag-ihi sa gabi at suportahan ang kalusugan ng prostate. Ito ay hindi lamang isang inumin. Ito ay isang natural na paraan ng pagsasabi sa iyong pantog, maaari ka nang magpahinga ngayong gabi. Isang nakatatanda sa Iloilo ang nagbahagi na hinahalo niya ang isang kutsara ng giniling na buto ng kalabasa sa 150 mililitro ng maligamgam na gatas. Iniiwasan niyang magdagdag ng asukal at iniinom ito ng dahan-dahan mga 1 hanggang 2 oras bago matulog. Sa loob ng 10 araw, nagsimula siyang gumising ng 1 beses na lamang sa halip na 3 beses para gumamit ng banyo. Ang simpleng gawin na ito ay nagbigay sa kanya ng mas mahimbing na tulog at mas maraming enerhiya sa umaga. At sa emosyonal na aspeto, mas naging kumpiyansa siya, hindi nag-aalala sa pag-istorbo sa iba o sa pagkawala ng kanyang pahinga. Tandaan, laging gumamit ng sariwang giniling na buto ng kalabasa, hindi ang mga maalat o sinangag mula sa mga pakete. Panatilihing maligamgam ang gatas, hindi mainit, at iwasang magdagdag ng asukal o pulot, lalo na sa gabi. Hayaan itong tanggapin ng iyong katawan bilang isang malambot na mensahe ng nutrisyon, hindi bilang isang matamis na pagkain. Dahil sa mga taon ng pagtanda, ang ginhawa ay hindi palaging nagmumula sa mga gamot. Minsan ito ay nagmumula sa isang buto na ibinabad sa init, mayaman sa pag-aalaga, at puno ng tahimik na pagpapagaling. Sa mga tradisyonal na kusinang Pilipino, ang barley o cebada ay dating karaniwang bahagi ng pang-araw-araw na pagkain. Ang ating mga lolo't lola ay madalas uminom ng barley water sa tag-araw upang manatiling presko at magaan. Ngunit ngayon, ipinapakita sa atin ng siyensya na ang abang butil na ito ay mayroon ding tahimik na kapangyarihan para sa mga nakatatanda, lalo na pagdating sa pag-ihi sa gabi. Habang tayo ay tumatanda, ang mga bato ay nagiging medyo mas mabagal at ang pantog ay mas sensitibo. Ang katawan ay nangangailangan ng mas maraming tulong upang pamahalaan ang mga likido, hindi lamang kung gaano karami ang ating iniinom, kundi kung kailan at paano ito pinoproseso. Ang tubig ng barley, lalo na kapag sinangag at pinakuluan, ay tumutulong na suportahan ang banayad na pagsasala sa araw sa pamamagitan ng mga bato. Gumagana ito tulad ng isang tahimik na katulong. Tinutulungan ang katawan na ilabas ang labis na tubig sa araw, kaya mas kaunti ang pasanin sa gabi. Nangangahulugan ito na mas kaunti ang trabaho ng pantog habang natutulog, na binabawasan ang mga pagkakataon ng biglaang pagkaapura o sirang pahinga. Isang matandang Ginoo sa Laguna ang nagbahagi na umiinom siya ng 1 tasa ng maligamgam na sinangag na cebada tuwing hapon ng 3:00. Inihahanda niya ito sa pamamagitan ng pagsangag ng 2 kutsara ng barley, pinapakuluan ito sa 500 mililitro ng tubig at sinasala ang likido. Pagkatapos ng 1 linggo, natagpuan niya ang kanyang sarili na gumigising na lamang ng 1 beses sa halip na 3 o 4 na beses sa gabi. Ang cebada ay malamig din sa kalikasan at nakakatulong na pakalmahin ang banayad na pamamaga sa urinary tract. Hindi nito labis na pinasisigla ang pantog tulad ng caffeine o citrus, at sinusuportahan nito ang panunaw na siya namang nagbabawas ng presyon sa ibabang bahagi ng tiyan, isang karaniwang nakatagong sanhi ng pagkaapurang umihi. Ang susi ay pagiging consistent. Inumin itong maligamgam o sa temperatura ng silid, hindi kailanman pinalamig, at iwasang magdagdag ng asukal o asin. Hayaang ang natural nitong lasa ang dahan-dahang magpaginhawa sa iyong sistema.
Dahil sa mga tao ng pagtanda, hindi palaging ang pinakamalakas na gamot ang nakapagpapagaling. Minsan, ito ang pinakamalambot na butil na inihanda ng may pag-iingat na nagbabalik sa katawan sa balanse, isang tahimik na tasa sa bawat pagkakataon. Mayroong isang bagay na malalim na sagrado at nakapagpapagaling sa balanoy o holy basil na tahimik na tumubo sa mga bakuran ng Pilipinas sa loob ng mga henerasyon. Ang ating mga ina at lola ay madalas itong inilalagay sa gitna ng tahanan, hindi lamang para sa panalangin, kundi para sa proteksyon at kalusugan. At ngayon, dahan-dahang nagsisimulang maunawaan ng modernong siyensya ang karunungan na laging alam ng ating mga nakatatanda. Ang balanoy o tulsi ay naglalaman ng natural na anti-inflammatory compounds na nakakatulong na pakalmahin ang mga tisyu ng katawan, kabilang ang mga sensitibong kalamnan sa paligid ng pantog. Kapag ininom bilang maligamgam na tubig, lalo na sa gabi, lumilikha ito ng isang banayad na nakaka-relax na epekto na sumusuporta sa urinary system. Para sa mga nakatatanda na gumigising ng maraming beses upang umihi sa gabi, ang simpleng kasanayang ito ay maaaring gumawa ng isang tahimik, ngunit makapangyarihang pagkakaiba. Ganito ito gumagana. Ang maligamgam na temperatura ay nagpapaginhawa sa panloob na katawan habang ang balanoy ay tumutulong na bawasan ang banayad na iritasyon sa mga pader ng pantog. Magkasama, pinapagaan nila ang pagnanais na umihi ng masyadong mabilis o masyadong madalas habang natutulog. Isang matandang ginang mula sa Pampanga ang nagbahagi kung paano niya pinapakuluan ang 5 o 6 na dahon ng balanoy sa 100 mililitro ng tubig tuwing gabi, bandang 6:30. Iniinom niya ito ng dahan-dahan tulad ng isang mainit na panalangin sa gabi. At sa loob ng 1 linggo, napansin niya ang mas kaunting paggagambala sa gabi at isang mas kalmadong katawan bago matulog. Ang tubig ng balanoy ay nakakatulong din sa mga banayad na isyu sa panunaw at sumusuporta sa paghinga, isang dagdag na biyaya para sa mga senyor na namamahala ng maraming alalahanin na may kaugnayan sa edad. Ngunit mahalaga ang tiempo. Inumin ito ng hindi bababa sa 2 oras bago matulog upang ma-absorb ito ng katawan ng buo ng hindi nag-o-overload sa pantog. Iwasang magdagdag ng asukal o lemon. Hayaang manatiling magaan, natural, at nakakaginhawa ang lasa tulad ng paraan ng paggawa ng ating mga lola. Dahil minsan, ang paggaling ay hindi dumarating sa anyo ng isang tableta o toniko. Minsan ito ay tahimik na tumutubo sa isang maliit na paso, naghihintay na ihanda ng may pag-iingat at hihigupin ng may pananampalataya. At para sa pantog ng isang nakatatanda, ang pangangalagang iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Kaya ngayong araw, hindi lang tayo nag-usap tungkol sa mga inumin. Ginalugad natin kung paano ang maliliit na gawi sa gabi tulad ng isang maligamgam na tubig ng balanoy o pag-iwas sa citrus juice ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa sa inyong mga gabi. Dahil mahalaga ang inyong pahinga, mahalaga ang inyong kapayapaan at ang inyong katawan, kahit sa mas matatandang taon nito, ay tumutugon pa rin sa banayad na pangangalaga. Ang pinakamahalagang aral po dito ay hindi natin kailangan ng malalaki o magagastos na solusyon para sa ating mga karamdaman. Minsan, ang sagot ay nasa pagbabalik tanaw sa simple at natural na mga pamamaraan at sa pakikinig ng may
pagmamahal sa kung ano ang sinasabi ng ating katawan. Kung mayroon pong tumatak sa inyo o nagpaalala sa inyo ng sarili ninyong karanasan, lubos ko pong ikagagalak na marinig mula sa inyo. Mangyaring ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comments o i-type lamang ang salitang pag-asa kung iyan ang nararamdaman ninyo ngayon. At kung nakatulong sa inyo ang nilalamang ito, mangyaring mag-subscribe po kayo. Pindutin ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang mga update at ibahagi ito sa isang mahal sa buhay, isang kaibigan, isang kapitbahay o isang miyembro ng pamilya na maaaring nangangailangan din ng tahimik na karunungang ito. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway maging banayad ang inyong mga gabi, maging mahimbing ang inyong pagtulog at puno ng kalmadong enerhiya ang inyong mga umaga. Mag-ingat po kayo at tandaan, minsan ang pinakamaliit na higop ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago.